What's up mga kabiyaya, mga kadabarkads, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At syempre, ito muli, Jay Guevara, isang defender reactor ng TVJ. At ngayon yung pag-uusapan natin ay yung syempre yung mga viral issue, mga trending issue at mga showbiz viral issue na kung saan ay isa na po doon ang issue ng TVJ versus Tape INC na pinag-uusapan ho natin ngayon. At syempre, saan ba tayo nakadepende? Syempre sa TVJ. At karapat dapat naman po talaga. No? So yung pag-uusapan natin ay may dalawang video po tayong pag-uusapan na kung saan ay ang Tape INC or ang Halusus Brothers ay may panibagong karma na naman na nangyari. No po, hindi na kayo pinantanan ng karma. Oo, sunod-sunod na yan. Oo, grabe na. Hindi pa ba kayo nananawa sa karma? Alam nyo, para mawala yung karma na yan na ginagawa nyo, ibalik nyo na yung titulungit bulaga sa TVJ. Tapos na lahat ng karma nyo. So yun, at yung isa po, ay ito daw po ang pinakadahilan kung bakit nagawa ni Wally Bayola na magmura or magsalita ng pangit doon sa nakaraang segment, nakaraang araw doon sa segment ng Sugod Bahay Mga Kapatid. So ano nga ba to? No? Ano nga ba talaga yung dahilan? Ako, para sa akin kasi talaga, hanggang ngayon pinangahawakan ko pa rin yung salita na nasaktan si Wally Bayola or hinablot siya kaya siya napamura ng ganun. Hindi dahil sa excite or sa sobrang saya yun eh. No? At alam naman natin na hindi rin ganun si Wally Bayola. So ano nga ba talaga? So yun, syempre, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa mga video ko araw-araw. May upload po tayo 2, 3 at may kasama pang live sa isang araw at syempre, pakisuportahan nyo rin po yung mga kasamahan ko na nandyan sa description ng kanilang mga link. At ayun, abangan nyo kami. No? Hindi kami magbibigay ng araw pero sureball na po. Abangan nyo kami sa EAT, no? Sa TVJ, sa TV5, no? Na kung saan ay may kita nyo na kami at makakasama na rin namin sa wakas ang aming mga iniidolo na Tito Vic and Joey at mga legit Dabarkads. So abangan nyo po yan. So ito na, simulan na natin ang video. So ito na, panoorin na natin. You know, It Bulaga, tinamaan muli ng bagong karma. Naku po, ano na naman kayang karma to? Minsan ako na yung kinakabahan sa inyo. Baka ano ng karma eh. No? Alam niyo, sa tutuusin lang mga kadabarkads, simula nung yung inaliposta nila ang TVJ, grabe talagang balik na sakuna sa Tape INC, sa Halusus Brothers. No? Eh nga yung sinasabi ni Utol Chris Ulo na sumpa ng trademark. Oo. Grabe kasi, biruin mo ang sakit na kaya rin ng, alam nyo, ako na rin minsan yung nasasaktan sa kanila. Alam nyo kung bakit? Kasi bukod sa nilalangaw yung noon-time show nila, walang nanonood. Di ko nga alam ba't nagkaka-ratings pa eh. At ito po pala, yung issue about, bago natin to simulan, yung issue about Showtime na umabot ng 7% ratings. Alam nyo, mapahanggang ngayon, minsan napapanaginipan ko yun. Parang di po ako makapaniwala. Paano po nangyari? Oo, yun yung pinagtataka ko yun eh. No, pinagtataka ko yung 7.1% na yun. Paano nangyari? Na ba? Naputol ba lahat ng antena or nawalan ba ng signal ng TV5 sa iba't ibang lugar? Lalo dito sa Luzon? Paano nangyari yun? Paki-explain. Tapos tuwang-tuwa na naman po yung mga vlogger ng lalo na si Millennials, si Millennials no? So tuwang-tuwa na naman kasi nanguna na naman po ang kabayo. Ay, sorry. Nanguna na naman po ang kaniyang Memebays, no? Memebays, nanguna na naman. So, di ko alam kung totoo ba yun. Minsan, nahihiwagaan na ako sa social media. No, ultimong ratings, minamagic eh. So, tuloy natin to. Panoorin na natin. It Bulaga, tinamaan muli ng bagong karma. Naku po.
Tila pabagsak na daw ng pabagsak ang Itbulaga. Ito'y dahil Sakit sa nun, bagong pabagsak karma ng na nangyari pabagsak. sa kanila na hindi inasahan ng marami. Kamakailan ay trending nga ang balitang pinawalang bisa ng Korte Suprema ang proklamasyon o pagdeklarang panalo ng Commission on Elections kay Romeo Halosos Jr. bilang kongresista ng unang distrito ng Zamboanga del Norte sa nagdaang May 2022 elections. Kasama sa O nga pala, shoutout nga pala dyan sa mga yan, Alegre. Yan, Alegre Senior and Junior. Yan, shoutout sa inyo. At kay Ma'am Yaye, kay Ma'am Ali, shoutout sa inyo. Sa mama ko, yan, lola ko, shoutout sa inyo. Sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara, shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. No, pero ayahin nyo, babawi ako pag naka-live ako sa shoutout ko kay lahat. So, tuloy natin. ng mga maestrado ng Supreme Court ang pag-utos sa COMELEC na iproklama bilang tunay na nanalo bilang kongresista si Roberto Pinpinoy Jr. Sa inilabas sa pahayag ng Supreme Court Public Information Office, sinabing batay sa en banc deliberation sa mga maestrado noong Martes, nakitang may grave abuse of discretion sa bahagi ng inilabas sa COMELEC en banc's order na may petsang May 2022 at resolusyon na may petsang June 2022. Ngunit ano na naman kaya ang bagong karma na dumating sa Itbulaga? Bago natin simula yung bagong karma na dumating ulit sa kanila, mas kakarmahin ata lalo sila kapag nilabas na namin yung isang alas. No? Mas lalo ata silang kakarmahin pag nilabas na namin yun. Ewan ko ba, minsan, alam nyo minsan ito, seryosong usapan po. Saglit lang bago natin to simulan. Nangingibabaw pa rin yung puso ng isang Pilipino, no? Yung alam niyo kung tutusin ko kami po salbahe, matagal na namin to ni-report sa MTRCB. So totoo lang. Pero alam niyo yun, nangingibabaw pa rin yung kabaitan naming taglay na syempre iniisip namin yung mga trabahador, maapektuhan, mawawalan ng trabaho. Pero siguro kasi promise inyo 100% kahit sila Utol Crisulo, Jake Magnus, Tita Messi, kahit sila po yung tanungin nyo, ay maaari po talagang ma-terminate ang show na Itbulaga, no. Ang hindi ko pa po alam, no. Ito pa ang hindi ko alam kung kapag terminate ba ang Itbulaga ay pwede na bang magamit ng TBJ ang titulong Itbulaga. Yun din yung iniisip namin eh. Kasi baka mamaya pag na-terminate hindi na rin pwedeng magamit ng TBJ. So baka mangyari yun. So yun din pinag-iisipan pa namin. Pero yan nyo, darating ang araw na nasa TBJ ang huling halakhak. Yan ang pagkakatandaan nyo. So yun, tuloy na natin to. Ano ba itong karma na naman ulit? Ayon sa isang vlogger na si Chris Ulo ay kagagawa Ay, ho. Utol, sikat ka na, kino-content ka na ni Nep. Nandyan ba ako? Ay, bagay, di ako sikat eh. Si Utol, sikat talaga si Utol Crisulo. Ng kanilang bagong account ay hindi na agad ito available sa YouTube. Ginawa umano ng Tape Incorporated ang kanilang YouTube channel para dun umano nila plano i-ere ang generic na kanilang programa. Aniya. Ang subscriber pa nga lang ay mga nasa wala pang 2,000, 1,000 plus, tapos ang mga views nasa 200. Wait lang ito dito pa ako natatawa sa isyung to, yung about dun sa na-delete yung YouTube channel ng Tape INC. May isa kasing supporters ng Tape INC or ng Fake Bulaga na umiiyak dahil daw pinadelete daw ng TBJ ang channel ng Tape INC. Sabi namin, bakit nyo idadamay? Bakit nyo idadamay ang TBJ dyan? Anong kinalaman nila? Kahit yung buong TV5, yung mga trabahador dyan, hindi nila kayang ipa-terminate yung channel ng Tape INC. No? Ang ibig sabihin niyan, ang daming nag-terminate. Buong supporters ng TBJ, pero hindi inutos yan ng TBJ. Tulonggis yung umiiyak na yun, promise. 1K subscriber pa lang yung channel na yun. Kung iyakan nyo, kala nyo 1 million subscriber na. Diba? Biruin nyo, 1K subscriber, iniyakan ng ganun. Ewan ko kung nasan yun na yung video na yun. Reactionan natin yun one time, mga ka-Dabarkads. Grabe yung iyak.
Sabi niya, grabe talaga ang TVJ, pina-terminate talaga yung channel ng TV. Ha? Sira ulo ka ba? Sira ulo ka ba? Paano ipapaterminate ng TVJ yun? At bakit nila iutos yun? Kagustuhan ng mga ng supporters ng TVJ. No, kagustuhan ng sambayan ng Pilipino yun na mawala yung Tape INC na channel na yan. Hindi yun kagustuhan ng TVJ para sa kaalaman nyo lang. Ito po. Tutuloy natin. Yung daan, parang nanlilimos. Dagdag pa nito. Ayon naman sa ibang mga netizens, posibleng ang nasa likod daw nito ay ang mga loyal at diehard fans ng dating Itbulaga ng iconic trio na sina Tito, Vic at Joey De Leon. Posibleng may mass report daw na nangyari kaya OFW secret ata tong channel na. Karma nga naman talaga Huwag kasi ang kininang hindi sa inyo. Ganit masyado sa kita ang mga halosos. Nakarma tuloy kayo. Ang kukulit kasi, wag nang ipilit. Terminate tuloy. Ayon naman sa tweet ng Kapuso Ba sa social media anila. Threatened, bagong likha na YouTube channel ng Tape Incorporated. Pinagdiskitahan na naman ang mga netizens. Banned ulit sa video streaming site na YouTube. Kahit yung mga netizen yung sisihin nyo, wag yung TVJ. Kagustuhan po ng mga netizen yan, hindi po kasi yung yung nag-iiyak. Kagustuhan daw, inutos daw ng TVJ. May narinig ba kayo na inutos ng TVJ? Tigil-tigilin nyo nga kami, mga kabubuhan nyo. Bagong gawa ay hindi pa din nakaligtas sa mga bashers para i-mass report ang YouTube channel ng Tape. Threatened nga ba ang mga ito? Ang sabi, #Tape Incorporated, #Itbulaga. Hindi ito ang unang pagkakataon na na-terminate ang YouTube account ng Itbulaga sa GMA7. Gulat na gulat ang lahat ng bagong host ng Itbulaga sa GMA7 nang malaman nilang na-terminate ang YouTube channel at Facebook account ng kanilang programa. Ayon sa mga taong nagpapatakbo ngayon ng naturang noontime show sa GMA. Ang akala nila ay napapanood pa sila sa kanilang YouTube channel pero deleted na pala ito. Matatandaan noong June 19 nang unang mawala ang kanilang YouTube channel. Kinagabihan naman ay ang Facebook page nito ang sumunod na naglaho. At noong June 20, pansamantalang napanood sa verified Facebook page ni Paulo Contis at ni Isko Moreno ang live streaming ng kanilang programa. Matatandaan sa isang live episode ng Itbulaga ay nagsalita ang isa sa host si Paulo Contis. Aniya, hindi po kami hihinto sa pag-try na magkaroon ng Facebook page na yan. Report lang kayo ng report, post lang kami ng post, hanggang sa mapagod kayong mag-report. Ayan, nagkatotoo na nga. Sa ngayon, inilalabas sa pahayagang Tape Incorporated tungkol sa pagkawala na naman ng kanilang YouTube account. Baka magkaso na naman kayo, Tape INC. Baka na naman magkaso na naman kayo na kesyo dinilit yung YouTube channel nyo. Tayo dyan, puro na lang tayo kaso. Oo, puro na lang kaso yung alam. Baka mamaya i-delete, nyo na naman yan, idagdag nyo sa kaso ng TVJ yan. Magmumukha talaga lalo kayong tolongges pag ginawa nyo yan. Tuloy natin. Ay, tapos na pala yun. Tapos na pala yun, no? Tapos na. So, eto. Bago natin yan ninyo, no? Alam nyo yung sinabi ni Paulo Contis, nagkatotoo na gawa lang, report lang kayo ng report, post lang kami ng post. So, sige. Manawa ka, kaka-post. Sige. Minamaliit nyo kasi yung, minamaliit nyo kasi yung kakayahan namin ng mga legit supporters ng TVJ. Huwag nyo maliitin. Huwag nyo maliitin yung namin, yung kakayahan namin dahil ang dami namin. Alam nyo, pag magpapa-report ka ng isang channel, napakadami nyo dapat yan, siguro mga ilang milyon or daang libo, no? So siguro nakita ng mga ng mga supporters, lalo't hindi naman monetize pa yung channel na yon, gawa ng 1K pa nga lang, kagara na wala talaga, di ba? So gusto nyo, palitan nyo na lang yung segment nyo, ang kulit nyo Gusto nyo talagang gusto nyo talagang makipagtigasan ng mukha. Yan ang nangyayari sa inyo, kulit nyo Tsaka ito, may sasabihin po pala ako, ayon sa aming source,
no, na si Papa Jack. Wow, pangalanan natin siyang Papa Jack. Oo. Na di umano ang staff tsaka host, tapos yung pinaka big boss, syempre Alusos Brothers yun, yung pinaka big boss, di ba? May GC po daw na binuo ang Tape INC. Hindi ko alam kung ano to. At doon nilalapag yung mga link namin ng mga vlogger. Oo. So ako naman medyo kinabahan. Kinabahan ng itlog ko. Charot. Ba't kakabahan ako? Di ba? Nasa tama yung pinaglalaban namin. So yun, sabi ko nga, baka pwedeng paki-screenshot, bigay mo sa akin. Sabi niya, medyo delikado pa. Kasi baka mamaya madulas ka, or baka mamaya may mapagsendan ka. Sabi niya, pag-isipan ko nung sabi ko, grabe ka naman, wala ka bang tiwala sa akin? So sinisend daw doon yung mga link namin ng mga vlogger. At napapanood din po pala kami nila Paulo Contis, Isko Moreno, Bisaya ka man dong, nila Isko Moreno. So minsan daw, pinapanood daw nila kami. Yung mga pinagsasabi namin dito. Ang akin lang naman, siguro kung napapanood nyo man to, yung video namin, no, una wala kaming dapat na ikatakot sa inyo dahil nasa tama lang po yung pinaglalaban namin. No, at pangatlo, hindi pa rin kami natatakot sa inyo. Sumorkat agad sa pangatlo, wala nang pangalawa. Yun, shoutout na rin sa inyo. Yan, Fake Bulaga, kala Buboy, kala Isko Moreno, Paulo Contis, Lusos Brothers, Paying Balato. Paying pamasahe papuntang E80, 5K. Pangkain na rin namin. Nang hingi sa kalaban no. No, yun na, kung napapanood nyo man to, ulitin ko, mas okay na ibalik nyo na lang yan sa TBJ, yung titulong Itbulaga. No, promise, susuportahan pa namin kayo pag nangyari yan at baka mas gumanda pa po yung show nyo. Kasi hanggat nandyan sa inyo yan, yung titulong Itbulaga, ay mananatili pa rin sa inyo ang sumpa ng trademark. Tandaan nyo yan, hindi mawawala yan. So yun, dito na tayo, punta na tayo sa video ni Wally Bayola na kung saan ito daw yung dahilan kung bakit niya nagawang magsalita ng hindi maganda doon sa nung nakaraang araw sa segment ng E80 na Sugod Bahay, mga kapatid. So ito, panoorin natin para lubos nating maunawaan. So yun, ito, no? So meron dito na naka-thumbnail, netizen, hala, naging alay pala si Wally. Ito na naman natin sa sinasabi nilang scripted Ginawa ni Wally, sinadya para sa bagay na to. Ako, parang alam ko na to Si Ma'am Lala Soto na naman yung naka-thumbnail Oo. Si Ma'am Lala Soto na naman, MTRCB na naman to. Ito na naman siguro yung sa scripted. Sige, panoorin natin, pagtyagaan na natin to. Ginawa ni Wally, sinadya para sa bagay na to. Totoo nga bang sinadya ang pagmumura ni Wally para sa bagay na ito? Ano yun? Tila hindi kasi nakaligtas sa ilang netizens ang isa sa conspiracy kung bakit sinadya ang pagmumura. Ito'y dahil sa posibleng rason na kanilang natuklasan. Matatandaan noong August 10 nga lang ay nasa isang barangay sina Wally, Zombie at Jose Manalo para sa Sugod Bahay mga kapatid segment. Habang nagsasalita si Jose na ngayon ay sumisikat sa kanyang karakter bilang mayor sa segment na ito, malinaw na narinig ang pagmumura na mula kay Wally Bayola na gumaganap namang double guard ni Jose kasama si Zombie. Akala marahil ni Wally ay hindi maririnig ang kanyang mura dahil inilayo niya ang mikropono sa kanyang bibig, pero nahagip pa rin ito ng audio. Kaugnay ng isyong ito, noong August 11 bago magsimula ang kanilang segment, ay humingi ng paumanhe ng E80 host kaugnay na nagawa ni Wally. Ayon kay Wally, ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon. At ako po ay humihingi ng paumanhin at pangunawa ninyong lahat. Pasensya na po sa lahat. Ngunit sinadya nga ba ang pagmumura na ito ni Wally? Scripted kasi, kay tagal-tagal nila sa Itbulaga. Tapos ngayon kaka-open pa lang ng E80, may patawag na sa MTRCB. Tulonggis talaga tong mga to. Ulitin ko yung sinabi ko sa vlog ko. Pag hindi umaksyon ng MTRCB, sasabihin nyo tutulog-tulog.
Ngayon na umaksyon, sasabihin nyo, scripted. Mga Nako, ayoko lang magsalita ng pangit kasi mga tulonggis talaga tong supporters ng fake Bulaga. Oo, magsama-sama. Bagay nga talaga kayo maging supporters ng fake Bulaga. Pare-parehas kayong mga tulonggis. Sabi, scripted. Yung inaksyonan, scripted. Nung pag hindi na-actionan, sabihin, showtime yung pinag-iinitan, yung fake Bulaga. Baka mamaya kapag nasend na namin yung sinasabi naming alas na ikaka-terminate ng fake Bulaga, sasabihin nyo na naman, pinag-initan yung fake Bulaga. Saan ba talaga lulugar sa inyo, MTRCB? Anak ng teteng naman, oh. Bisa nga mag-isip-isip kayo. Sabi ko nga, di ba, ilang beses ko na sinabi sa inyo, yung mindset nyo, iset nyo. Para kahit papaano, napapakinabangan naman yan. Sayang lang yan, nabubulok na yan. Baka nabubulok na sa loob yan, buksan nyo minsan, linisan nyo. Baka puro alikabok na yan. O baka yung ugat-ugat dyan, imbis na gumanyang ganyan, naka-stack na siya. Dahil puro alikabok na. Ano ba naman may mga utak tong mga to? Scripted kasi kay tagal-tagal nila sa Itbulaga. Tas ngayon, kaka-open lang ng EAT, may patawag na sa MTRCB. Taka ka ba? Tulonggis ka ba? Sinong sabi nito? Ano to? Serbinse Abrial. Hoy, Serbinse Abrial. Tulonggis ka? May utak ka pa ba? Kasi kung wala kang utak, bibigyan kita utak ng baboy. Nagpapakarni ako dito. Nagpapakatay ako dito eh. Oo, magpapakatay ako dito tuwing linggo. Tapos pinapautang ko. Gusto mo yung utak nun, bigay ko sa'yo, baka kasakaling magkaroon ka ng utak. Bobo ah. At ang tulonggis ang isipin nyo ah. Kabago-bago lang daw ng EAT, tapos may pinatawag na agad. Kapag hindi pinatawag ng MTRCB, sasabihin nyo bias. Ay nako. Alam nyo, kayo, huwag nyo nang dagdagan yung problema dito sa Pilipinas. Dagdag lang talaga kayo. Ang daming utak talangka, no? Ang daming grab mentality talaga dito sa Pilipinas. O, imbis na matuwa na lang dun sa action na ginawa na MTRCB, na parang big deal pa sa kanila. Ngayon, scripted naman. Sige, i-push nyo pa kami na ilabas yung sinasabi naming alas na yon. Tingnan natin kung di kayo mag-iyakan dyan. Sa kalagitnaan ng issue sa halik sa leeg, I think scripted talaga. Scripted lang po yan. Maraming netizens ang naniniwala na sinadya umano magbitaw ng masamang salita si Wally Bayola sa isa nga sa mga episode ng Sugat Bahay Mga Kapatid segment bilang isang diversionary tactic na pabor sa Movie and Television Review and Classification Board Chair na si Lala Soto. Noong August 10, ilang mga netizens ang tumawag sa atensyon ng MTRCB matapos biglang magmura si Wally sa sikat na EAT segment. Isang araw pagkatapos ng insidente, mabilis ay ipinatawag ng MTRCB ang TVJ Productions para ipaliwanag kung bakit hindi dapat suspindehin ang EAT sa telebisyon. Bagamat pinuri ng maraming netizens ang MTRCB sa kanilang mabilis sa pagtugon, ngunit may mga naghinala pa rin na ang issue ay sinadya upang pagandahin umano ang imahe ng chairperson ng ahensya at patunayan ang kanyang sarili. Hoy, buloy, naalala nyo pa ba na wala talaga kayong mga utak? Hoy, para sa kaalaman nyo lang, wala pa tong mga nangyayaring issue na to. Maganda na talaga yung imahe ng MTRCB chairwoman na si Ma'am Lala Soto. Si Raul. Hindi nyo ba alam ito excuse me po sa mga unang nakaupo para sa kasi pinag-aralan ko po yung mga record ng mga sinang-unang mga umupo ng mga chairman, chairwoman na MTRCB. Hindi nyo po ba alam na si Ma'am Lala Soto ang kauna-unahang chairwoman na napakasipag sa MTRCB. Ang dami niya pong mga tinatawag na accomplishment na ginawa dyan sa MTRCB. At kung kayo nandun na nasasaksiyan nyo yung ginawa niya, yung tipong yung pirmahan palang ganyang kakapal, tapos yung mga, hindi nga siya tutusin, hindi siya magkaugaga dun.
Oo, promise lang talaga. Alam niyo yung pag-uusap namin, saglitan lang din eh. No, saglitan lang din. Gusto niya pang magbabad sa amin, makipagkwentuhan pero hindi niya magawa dahil sobrang dami niyang gagawin. Alam niyo minsan kayo mga fake bulaga, alam niyo naka-open naman yung mga ganito, yung mga halimbawa kung sino yung mga kung ano yung mga ginagawa or mga na-i-record ng mga tao. Katulad dito na MTRCB chairwoman Lala Soto, i-research nyo para malaman nyo. So ito po ang isa sa mga talagang masipag na chairwoman na MTRCB. Hindi po ako hindi po ako sip-sip at dito, no. Hindi ako sip-sip at dito para sa kaalaman nyo lang. No, sinasabi ko lang po yung totoo. Ang pangit kasi, 'di ba? Nung umaksyon ng MTRCB, sinasabi nyo scripted. Pag hindi umaksyon yung MTRCB, sasabihin nyo tutulog-tulog. Kapag umaksyon ng MTRCB sa ibang noon-time show, sasabihin nyo bias. Kapag inaksyonan ng MTRCB yung mga violation ng ibang noon-time show, sasabihin nyo may kinakampihan. Hindi pinapatawag ang EAT kasi nandun yung tatay ni Ma'am Lala Soto. Alam nyo, minsan, nyo na yung utak nyo, hindi talaga kayo tao. Alien na kayo. Ano kayo eh? Alam nyo yung salitang advance, no? Kayo yung upgrade ng advance. No? So, sobrang upgrade nyo, naunahan nyo pa yung advance. Gets nyo ba? Tulonggis talaga ang puti. Bilang isang tata sa pinuno, matatandaan noong Sabado ay ipinapatawag agad ng Movie and Television Review and Classification Board ang production team ng TV5 noontime show na EAT kasunod ang ginawang pagmumura ng isa sa host sa Siwala. Nakatatla ang pagharap ng EAT producer sa tanggapan ng MTRCB ngayong araw. Bahagi ng official statement ng MTRCB, nilabag ng naturang eksena ang Section 2, Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulations of Presidential Decree No. 1986. Pagpapatuloy ng MTRCB memo, itinagda ang pagdinig sa ika-14 ng August 2023 sa MTRCB office sa Timog Avenue, Quezon City. Ipinaalala rin ng MTRCB na anumang paglabag sa PD No. 1986 at sa mga patakaran at regulasyon nito na namamahala sa mga pelikula, mga... Alam niyo, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga patakaran ng MTRCB, i-follow nyo po, no? I-follow nyo yung page ng MTRCB para sa kaalaman nyo, para malaman nyo yung kanilang mga rules or regulation, kung ano yung mga dapat iwasan ng mga noontime show. Para para hindi kayo nagkakalat ng katulonggisan dito sa Pilipinas. O baka maraming mahawa sa pagiging tulonggis nyo eh. I-follow nyo yung MTRCB na page para marami kayong matutunan. Tulonggis. Programa sa telebisyon at kaugnay na promotional materials ito ay parurusahan ng suspension o kanselasyon ng mga permiso o lisensya na inisyu ng board o ng pagpapapataw ng multa at iba pang uri ng administratibong parusa. Sa ngayon ay wala pang inilalabas sa pahayagang chairperson na si Lala Soto Antonio tungkol nga sa aligasyon na ito. So yun, tapos na yung video, no? So ulitin ko, paulit-ulit na tayo, market. Na i-follow nyo yung MTRCB page para may matutunan kayo sa lahat ng mga basher at nagko-question, no? Sa lahat ng mga gumagawa ng haka-haka, yung mga fake issue dyan na kayo show scripted. Ginaya nyo pa yung EAT sa fake bulaga. Hindi naman kasing babaw ng tape INC ang TBJ, no? Para sa kaalaman nyo lang. Nagagawa ng scripted para lang mapag-usapan. No, hindi na kailangan ng TBJ gumawa ng scripted na mga gagawin nila dyan sa programa nila para mapag-usapan dahil napag-uusapan sila na kahit wala mang yung mga issue na yan. Yan ang tandaan nyo, yan yung may isang malaking sampal nyo sa pagmumukha nyo. Lahat kayo ng mga tulongges na basher ng EAT. Ay, blood ako sa inyo. Excuse me. Ay, nako. Ba't kaya ganun, no? Minsan alam niyo yun, nakakapagkulo ng dugo. Alam ko yung nararamdaman ng MTRCB kasi alam niyo yun, yung
Sakit-sakit din kaya na nagtatrabaho sila ng maayos. Naghalos lahat naman ng trabaho ginagawa nila para lang sa ikakabuti ng MTRCB, ng mga telebisyon, kakabuti ng ikaka-safety ng mga kabataan dito sa Pilipinas. Tapos ang nangyayari ngayon, porket anak lang ni Tito Soto yung chairwoman doon, ginagawa nila na issue, kesyo bias, kesyo ganito. Ngayon na inaksyonan ng MTRCB yung EAT, sasabihin nyo na naman ngayon, scripted. Diba? Ang sakit kaya sa kanila yung ganun. Hindi nyo kasi naiintindihan nyo kasi kayo dyan, nood lang kayo ng nood, dadak lang kayo ng dadak. Wala naman kayo ambag dito sa Pilipinas ng mga tulonggis kayo. No? Ang hirap sa inyo, wala na nga kayong ambag na magandang naiaambag dito sa Pilipinas. Dumadagdag pa kayo sa problema. No, naghahanap pa kayo na magiging ma-adapt yung katulonggisan nyo dito. Oo, para mas lalong dumami kayong mga tulonggis na mga basher ng MTRCB at ng TVJ. Sorry po sa lahat po minsan ako nadadala na lang. Tutusin, brutal po talaga ako magsalita pero binabawasan ko na po kasi alam ko may mga hindi sanay sa mga ganyan dyan na mga legit Dabercad supporters baka mamaya sabihin nila yung pangit naman ng ugali ni Jay Guevara, palamura, palagay ito. Pero alam niyo yun, minsan kasi yung nararamdaman mo dito, pwede mo nakakagaang ng loob kapag nakakapagsalita ka ng ganun. O para lang sarili ko pong opinion yun, no. O kaya itong mga tulonggis na to, ewan ko ba dito. Ninaawa ko sa MTRCB, no. Bukod sa i-reveal ko na nga sa inyo, bukod sa ambaba ng sinasahod nila, ganyan nyo pa sila ituring. Ganyan nyo pa pinamumukha nyo na nagiging pabaya sila. No? Na nagiging pabaya sila sa trabaho nila. Na hindi nyo alam na sa likod ng camera, ang hirap kasi sa mga Pilipino kapag alam nyo Ma'am Lala Soto, minsan nga dumalaw ako dyan, 1 week ako mag-i-stay dyan sa MTRCB. Ibibidyo ko lahat ng ginagawa nyo para lang makita nitong mga hinayupak na to. Kasi gusto kasi nitong mga to may video may katibayan na, ang sipog na MTRCB, ito ganyan. Tapos, the end of the day, sasabihin na naman nila, masipag lang yung MTRCB kasi naka-video. wala nang tawag dito, wala nang pupunta na MTRCB. Alam ko, yun na naman yung mangyayari kapag halimbawa nag-video sila na, ito ginagawa namin sa MTRCB. Sasabihin na naman ng mga tulonggis na basher, kaya nyo lang naman ginagawa yan kasi may video. Diba? Wala talaga. So, magandang gawin dito sa mga nambabash, si MTRCB ay tawanan na lang talaga kasi wala na tayong magagawa Ganyan na yung utak nila no? Nilulumot na So yun, ano ba may bibigay nyo na komento dito sa dalawang video na napag-usapan po natin? So i-comment nyo lang dyan. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakishare po nitong video na to sa lahat ng mga kaibigan nyo or sa mga page ng TBJ supporters or followers dyan. At syempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw at minsan 3, 2 at may live pa tayo. Syempre, isama nyo na rin po yung mga kasamahan ko ng mga TBJ Defenders na nandyan po sa description ng kanilang mga link. So ingat po kayo palagi and God bless and I love you all. Mama and chup chup. Abangan nyo kami sa EAT.